Nasan ang sufisyensya ng Diyos, okay, sa buhay natin kung ikaw ay hindi dadanas ng weaknesses. Hindi mo mararanasan yung need ka. Okay? Kaya sabi ni Paul, tuwan-tuwa ako kapag ako ay inaatake ng pain at nakikita kong ako ay kulang. Sapagkat doon ko nakikita pumupuno ang Diyos. Doon ko nakikita kumikilos ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun eh. Okay? Nararamdaman mo ba ang Diyos na kumikilos sa buhay mo pagka masaya ka at maraming malakas ang kita? Hindi mo siya feel, right? Amen. Pero kapag kayo nangangailangan, ikaw ay nahihirapan, ikaw ay may problema, ikaw ay naapektuhan, at ikay lalapit sa Kanya, doon mo mararanasan kung paano mong nasusurvive yung mga araw na yun na ikaw ay umiiyak. Doon mo na-realize na bigla ka na lang magkakaroon ng kapayapaan. Bigla ka na lang magkakaroon ng comfort sa pagpe-pray mo. Alam po ninyo, yun yung sinasabi ni Lord na pangako niya sa atin. My grace is sufficient to your weaknesses. Pupunuin kita sa lahat ng iyong pagkukulang. At sabi po ng salita ng Diyos dito, no, sa kanyang mga sinabi ngayon ito, no, na hindi, parang sinasabi dito ni Lord na sa lahat ng mga bagay na pangangailangan mo, at kumbaga sa lugar na ikaw ay kinakapos, diyan ako magpupuno. Para ano? Para magamit kita. Para magamit ka ng Diyos. Siya ang magpupuno sa lahat ng ating kakulangan. Dadagdagan niya at gagawin kanyang karapat-dapat para ikaw ay magamit niya. Amen po ba? Amen. Kasi meron tayo, di ba, minsan may tendency tayo na sinasabi natin madalas, kung sana ako ay nakatapos, siguro mas magagamit ako ng Lord. Kung sana mas matalino sana ako kaysa sa Kanya. Kung born again din sana yung aking asawa, siguro mas madali akong magpaalam para makapunta ako sa church. Kung sana, kunyari, sabihin mo, kung sana wala lang akong problema ngayon, makakapagbigay sana ako sa church. Kung sana may visa ako, mas makapaglilingkod ako sa Lord. I mean, gusto ko maunawaan po ninyo, tanggalin mo yung kung sana na yan. Baka kung saan ka na mapunta niyan. Okay? I mean, mga kapatid ko, gusto ko unawain po ninyo. Kasi, huwag mo na sabihin yung kung sana why. Kasi, okay, iyon ay nakafocus ka lang sa sarili mo pag sila sabi kung sana, kung ganito lang ako eh, kung ganyan lang ako eh. Tandaan mo, hindi natin pwede, you cannot be perfect. Lahat tayo may kakulangan. At ang sabi sa salita ng Diyos, sabi ni Yahweh, sabi ni Lord kay Paul, sa mga kakulangan mo, maaasahan mo ako. For my grace is sufficient for your weakness. Hindi porke ikaw ay walang pinag-aralan, hindi porke ikaw ay hindi kasing talino, hindi porke ikaw ay hindi kasing talentadong Pinoy nung katabi mo, okay? Ay hindi ibig sabihin nun ay hindi ka nagagamitan ng Lord. Gagamitin ka pa rin ng Panginoon. At maaaring malampasan mo pa ang ginagawa niya. Why? Because ikaw ay mas maraming weakness. At kapag ikaw ay mas maraming weakness, ang sabi ng Panginoon, you will be supplied with my sufficiency. Amen. Do you believe in that? Amen. Oo, konti na nga naniniwala. Sabi po na 1 Corinthians chapter 1, verse 27. I want you to read this. Kung hindi ka pa naniniwala sa mga sinasabi ko, sabi, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. Okay, sabihin mo, hindi ka matalino. Sabi niya ganon, God will use you. Listen, dito tumutuloy natin. God chose the weak. Are you there? God chose the weak things of the world to shame the strong. Now, kumbinsido ka na ba? Natamaan lang sa Panginoon ang kahinaan mo. Kumbinsido ka na ba ngayon na ikaw ay kayang gamitin ng Panginoon at may plano ang Diyos na gamitin ka kahit sabihin mong ikaw ay high school graduate lang? Amen. Kapag ka ikaw ay nakumbinsi ng ganyan, tandaan mo ang plano ng Diyos ay malaki para sa iyo. Hindi mo alam kung paano kang gagamitin ng Diyos. At kapag gagamitin ka ng Diyos, again, ulitin ko, be ready to get hurt. Amen? Wala tayong dapat katulad ni Pablo, he never murmured, he never complained about his sickness. But rather, sabi niya gano'n, this thorn na pinagkaloob sa akin.
he, he took that thorn like a gift. Sapagkat alam niya, kahit ito ay nakakasakit, ito ay nakakabuti. Remember the paru-paro? Kahit siya ay nag-struggle, kahit pinipilit na lumabas, kahit ang tagal-tagal niya hindi siya makalabas, it took minsan almost an hour para makalabas siya ron. Pero ang akala natin, hirap na hirap siya, nakakaawa ang kanyang itsura. Pero tingnan natin, ang hindi natin alam, nakakabuti yun sa kanya. Amen? Gusto ko isipin natin dito mga kapatid. When you're crying, when you're in pain, gusto kong i-encourage ka ngayon. Makakabuti yan sa'yo. Why? Sapagkat ginagamit ka niya. Ginagamit ka niya. For the committed Christians, there's a reward in pains. There's a reward in pains. Gagamitin ka niya kahit ano pa man. Kaya sa panahon ng iyong kahinaan, ang Diyos ang iyong kasapatan. Amen? Amen. Kaya excited po si Pablo rito. Kaya po siya excited. Kasi sabi niya gano'n, ang sarap-sarap nararanasan ko yung sufficiency ng Diyos sa panahon ng aking kahinaan. Kasi sa panahon talaga ng kalakasan, hindi mo ma-feel si Lord sa buhay mo. Sabi niya gano'n, parang mas gusto ko na-feel si Lord. Kung ang kabayaran man nito ay ang aking suffering, kung may pains man, mas gugustuhin ko kasi na-feel ko si Lord at kumipilo sa aking buhay. Instead na, ang ganda nga na nangyayari sa'yo. Pero ang tanong, okay ka pa kaya kay Lord? Tandaan mo, hindi porke ikaw ay masaya at maligaya at may pera, yan ay nagpapakita at nagpapahiwatig na okay ka kay Lord. Malalaman mo ikaw ay okay sa Lord. At ito'y napakaganda kung ikaw ay nasa panahon na nangangailangan sa Kanya. Hanapin mo siya, sabi, kung ikay kakatok, ikay kanyang pagbubuksan. Kung ikaw, okay, ay maghahanap, ikaw ay makakasusumbungan natin siya. Okay? Sa Lord, hindi siya mahilig makipaglaro ng tagumpong. Alam niyo, habang hinahanap mo siya, nagtatago sa'yo. Si Lord, hindi. Okay? Siya po ay madaling makita. Madaling makita, madaling hingan. Madaling hanapin. Yan po ang ating Panginoon Diyos. Kaya, kung ikaw ay nangangailangan, pwede kang lumapit sa Kanya. If you're committed to Him, God is committed to you. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos dyan. God is so good. Then, last but not the least, let's talk about the price. Okay? Nakita natin yung hirap, yung pains, naramdaman natin, at pinaunawa sa atin yung Paul, yung idea ng Diyos behind those torturing pains and suffering sa buhay ng isang tao. Lalo ka na kung ginagamit ka ng Panginoon, dapat lang na meron tayo mga torturing pains. Amen? Amen. At pangatlo, nakita din po natin dito kung papaanong ang Diyos ay nangangako na kapag ka ikaw ay umiiyak, ikaw ay nanghihina, doon mo makikita ang mayamang tulong ng Diyos sa ating mga kahinahan. Ito na po ang reward. Okay? Sabi po niya, this is the price, okay, of the pains sa mga nararanasan ng mga taong mayroong sa Kanya, mayroong paglilingkod at pag-ibig sa Kanya.